Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender. Mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter double. Akala ko 10 to 3 pala. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita ang mga exclusive perks na in-offer ko. So, sa perk na to, wala tayong bida. Kasi walang taong lumabas. So, literal na general reading ito. Dahil wala tayong description. Pero tingnan natin dito sa clarifier cards. Baka may lumabas na tao. Alamin natin tong 7 of Wands. So, ang card natin dito ay 7 of Wands, 10 of Swords, 6 of Pentacles, 3 of Swords. So, dito muna tayo sa 7 of Wands para may idea ko. Para may idea ko kung paano ko itatawid tong reading ko. Para lang may subject tayo. So, 7 of Wands, Magician, Queen of Cups, King of Cups, so ano to, may ano tayo dito mag-asawa. Queen of Cups, King of Cups, ito. Magician. So, ang dating sa akin, ang mga bida sa kwento natin ay magjowa lang. Hindi sila kasal, wala ring anak. So, mag-boyfriend, girlfriend lang sila. Whether nagli-live-in or hindi, basta hindi sila kasal, walang anak. Ewan, may 7 of Swords. The Magician. So, ang dating sa akin, may power struggle na nangyayari dito sa magjowa natin. So, sila yung bida dito. Kung di man kayo to, di baka someone na malapit sa inyo o kakilala nyo na magjowa lang. Baka sa kanila to tumama. So, agad nyo magjowa dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Mag-aaway sila. Ano yung pag-aawayan nila? Power struggle. So, pag power struggle, ibig sabihin, may someone na in control. Controlling, possessive. Ayun. Ay, 10 of Swords na, kasi may struggle card tayo. More like, maghiwalay sila dito. O baka naghiwalay na. Kasi ending to Feeling defeated. O card ng loss. Ngayon. May 6 of Pentacles tayo. Ano yun? Pero, grabe rin. 3 of Swords pa rin yung dulo.
So, ang dating sa akin, may nawala man, at ang nawala ay syempre karelasyon, tingin ko may magandang opportunity na naghihintay para sa bida sa kwento na to. Kasi career opportunity, win ng Six of Pentacles, so more like baka may good news na matanggap siya sa workplace, baka magkapera siya. Kung halimbawa, paano yun, di baka may magbayad na ng utang, baka may magbayad na ng utang sa kanya naka-workmate niya, or baka ma-approve ang salary loan niya o cash advance. Mabayaran na yung sickness leave niya o vacation leave. Ano pa ba? Six of Pentacles, promotion, or makahanap na ng ibang work kung ayaw na sa work na pinagtatrabahuhan, or kung walang work, edi eto, magkakatrabaho na. So, yan. Sa madaling salita, may blessing in disguise na maaaring mangyari after maging malungkot dito ng iba sa inyo. Kaya lang kasi Three of Swords na naman yung, kasi to sad na, sad pa ulit, no? Tingnan natin ano ba tong Three of Swords. Kasi pagkatapos lumuha, sumaya, luha ulit. Diyos ko po. Kaya titingnan natin kung anong ibang meaning yan. So, ano yung Three of Swords natin? Oh, so ito ang X. Pero wait lang, kasi may susunod pa tayo. Kaya hindi ko pa masabi kung X ba to. Oo, X yan. Nandito yung presence ng X, oh. So, more like babae yung bida natin, or lalaki kung introvert. But again, nandito yung ex-partner. Three of Swords. Maraming pwedeng scenario dito. Una, i-message niya yung partner. Di nag-reply. Nalungkot lang siya tuloy. Parang sinariwa lang niya ulit yung sugat. Ayan. Lungkot siya ulit. Dapat kasi di na tinitext pag ganyan. Diba? Kasi in-zone lang siya, or di siya magre-reply tong X. Pangalawa, all of a sudden, pangalawang senaryo, all of a sudden biglang magbabalik. Iko-communicate kasi itong X, magpaparamdam ulit. Kasi ayan, may communication card tayo. Pwedeng magpa-confuse sa isipan or feelings nung bida natin. Kaya yun, nag-lead sa heartaches. Kasi ang dating nagmo-move on na tapos nagbalik pa yung ex, di in pain na naman, di ba? Nagmo-move on na, papansin pa yung ex, di back to zero ka na naman. Mahirap mag-move on. Yun yung pangalawang senaryo. Pangatlo,
Pangatlo, halimbawa, nangyayari na to sa iba sa inyo, naghiwalay na. Matagal nang naghihintay yung iba sa inyo. Example. Kaya lang, sa sobrang tagal, hindi na bumalik yung ex. Na para bang magka-come up na sa conclusion yung iba sa inyo na mag-move on na talaga. At yung tagal na nilang naghihintay. Siyempre pag ganun, parang maasa ka na lang sa wala. So, ang resolution na maiisip ng iba sa inyo o ng bida ay mag-move on na lang. Yun yung tatlong senaryo na naisip ko dito. So, love reading to, no? Dahil love reading siya, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Taurus sa reading na to. Ayan. Aries. Aries ulit. Libra. Ngayon, kung di para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Gemini. Ito. Virgo. Scorpio. So, may isa pa tayong clue. Same instruction lang. Kung di man para sa inyo tong clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na bilog ang muka. Bilog ang shape ng muka. Kulot na kulot ang buhok. Coarse, curly hair. Parang afro na to. So, may someone na sakto lang ang pangangatawan. Hindi mataba, hindi payat. Average build daw eh. Ito, medium skin tone. Hindi maitim, hindi maputi. Sakto lang din ang kulay ng balat. Anyways, punta na tayo dito sa susunod na deck. So, dito sa part na to, ibang senaryo to ha. Dalawang card lang ang ginagamit ko para makarami tayo ng information. So, tingnan natin ano pang senaryo ang masasabi nito. Honor. Happiness. Baka respect to. May someone na magiging ng respect. Wala sa ibang tao, papuri, ganon. Honor eh. At yun yung ikasasaya ng iba sa inyo. So, magiging masaya yung iba sa inyo. Bakit ito? Makakatanggap ng papuri, honor, promotion, recognition, fame, respect. Ano pa ba pwedeng dito? Parangal, award, reward. So, ganyan yung ikasasaya ng iba sa inyo. O baka manalo sa competition, di ba? Pwede rin. Kaya magiging masaya. Richness, Sagittarius. So, ang dating sa akin, may Sagittarius na kakilala kayo. Yung taong yun magbibigay sa inyo ng richness. So, who knows kung ano yung richness na yan. Baka inheritance. Wow. Inheritance, money, food, gift, anything na parang makahawakan ng iba sa inyo. Okay? So, again, makakatanggap yung iba sa inyo sa taong to, Sagittarius,
O baka kayo yung magbigay ng mga sinabi ko sa malapit sa inyong Sagittarius. Or baka sila pala yung makatanggap na itong mga pinagsasabi ko. Kasi kung di para sa inyo itong reading, pwede rin na para sa kanila. Sa kakilala nyo. O malapit sa inyo na Sagittarius. Kasi pwede rin vice versa. Ngayon naman Aquarius. Ay! Ang pangit ng combination, no? Mag-ingat na lang. Okay? Case to case basis to. So, mag-ingat kayo sa Aquarius. Baka sila yung mag-cause ng accident sa iba sa inyo. Lalo na kung may kaaway. O tragedy, disaster. Baka yung taong yun nakaaway kung may kaaway man. Na Aquarius, mag-ingat na lang. Lalo na kung alam niyo sa sarili niyo may kaaway nga yung iba sa inyo na Aquarius. Again, lumayo na, iwasan na agad para hindi mangyari to. Accident, tragedy, disaster, misfortune na lang, in short. Ngayon, halimbawa wala namang kayong kaaway na Aquarius, baka sila yung ma-accident dito. Kakilala nyong Aquarius, sila yung mag-ingat. Baka sila yung ma-aksidente o maka-receive ng misfortune na sinabi ko kanina. Mababalitaan nyo na lang na yun nga, na-aksidente yung kakilala nyong Aquarius o minala siya, etc. Anyways, inheritance nga, inheritance talaga, ano yun, Desert Island. Sakit ng ulo ko. May anong basa dito? Desert Island. Sa ganitong lugar, di ba ang weird? Ang kakaiba yung yung combination. Nagkaroon nga yung iba sa inyo ng pamana doon naman sa lugar na walang katao-tao. May case na ganyan, di ba? Yung mga tao na nakatira sa lugar na parang sobrang probinsya, malayo sa kabiasnan, ganun, na parang mahirap marating ng technology or ng mga tao, as in konti lang yung naninirahan. Baka yun nga, halimbawa may kakilala yung iba sa inyo na nandun nakatira sa sobrang layong lugar. So, ewan ko, who knows. Baka makareceive nga ng unexpected inheritance. Who knows. Sa relative ng iba sa inyo. Or friend. Kasi nangyayari din yan, di ba, sa totoong buhay. Di nyo naman kaano-ano. Pero naging magka-close kayo, tas nung biglang yumaog, ipinamana yung inheritance sa na-meet lang. Alam mo yun, example, nurse. Parang teleserye lang yun. May nag-alaga sa kanyang nurse, tapos yung matanda nga, wala nang may gustong mag-alaga sa kanya. Walang bumibisita. Example lang, parang teleserye nga lang talaga. Ngayon, dahil naging magka-close sila nung lola. Nung namatay, di akalain nung nurse na pamamanahan siya. Nung lola, mayaman pala yung lola. So, again, mukhang teleserye talaga. Pero nangyari pa rin naman yun sa totoong buhay.
Ang weird naman ng inheritance sa doon pa sa lugar na walang katao-tao. Parang isla lang na umusbong. Ano yun? Ewan ko. Pero gano'n pag ginambahin pamana sa lugar na walang katao-tao. Bahay sa lugar na walang katao-tao o lupa siguro. So again, selected people lang ang tatamaan ng reading na to. Ano to? Passion. Passion disease pag ganyan, obsession na yan. Diba? Combine nyo. Passion disease. So, expect natin na may iba sa inyo na karoon ng problema. At all about obsession. Obsession sa bagong nagugustuhan or ex. Parang nahirapan silang mag-let go, kaya naging toxic, naging disease na. Or kung di man tumama sa inyo to, di baka sa kakilala nyo, yun nga, mabalitaan nyo na ganun pala problema niya. May stalker siya or may someone na obsessed sa kanya. Misfortune, no? Kaninang sinasabi ko. Misfortune na talaga dito. Ay! Kanina, Aquarius yung may dala-dala nung accident, di ba? Ngayon, eto, confirmed na talaga. Misfortune, dala-dala nung Capricorn. Parang ang dating kasi dun sa Aquarius. Example lang. Kung may kaaway nga, parang siya yung magkukos ng tragedy or accident. So, paano yun? Tatanggalin niya yung brake nung sasakyan. Example. Or, ewan ko paano magkukos ng accident. So, probably kaaway yun. Ma-accident yung iba sa inyo dahil sa kaaway na Aquarius. So, mag-ingat nga sa kaaway. Kung ang kaaway ay Aquarius, kung wala naman di walang dapat ipangamba, di ba? Pero dito sa case na to, grabe rin, o baka naman yung Aquarius lang yung ma-accident. Kakilala nyo Aquarius na mababalitaan nyo na lang na na-aksidente pala siya. Yung Aquarius. Ngayon, misfortune lang. So again, same explanation lang to do sa Aquarius pero ngayon misfortune na talaga. Kung kaya na accident, ito misfortune talaga, parang pagrabi ng pagrabi to. So wala kayong kaaway na Aquarius at ang kaaway nyo ay Capricorn, mag-ingat din, diba? Baka sila yung mag-cause ng misfortune sa iba sa inyo. Or kung di man para sa inyo itong reading at wala kayong kaaway na Aquarius, Capricorn, baka kakilala nyo to na Capricorn na maka-receive ng misfortune na mababalitaan nyo na lang na yun nga, minalas sila. Karoon sila ng matinding problema. Anyways, 24 na pala to. Mag-end na ako dito sa last deck natin. Tabi ko na to para mabilis. So, ano pang ibang senaryo ang masasabi nito? Seahorse or reflection.
communion. So, ang dating sa akin sa period na to, ano ba yung Tagalog ng communion? Parang ano, ang naalala ko lang yun nung bata ko, may communion. So, siguro all about spirituality to. Sa period na to, magre-reflect yung iba sa inyo at mag-iisa yung soul ng iba sa inyo at ang kanilang paniniwala, religion, o ewan ko, parang magiging spiritual yung iba sa inyo sa period na to, kasi may reflection dito. Or yun nga, kung di maging spiritual, malawak kasi yung spirituality baka maging religious yung iba sa inyo habang nagre-reflect. Doon sila huhugot ng wisdom. Eto, receptivity, sas. Ano to, sas? Ano ba tong sas na to? Pero sabi dito sa internet, synthetically awesome style sheets. Pero ibang meaning, rude, disrespectful. Sas ito. Or behavior, sabi sa AI. Paano yun? Receptivity. So, sabihin natin may someone na maging rude sa inyo. So, i-mirror nyo. Parang naging mirror ng receptivity. I-mirror nyo lang para ma-feel niya yung ginagawa niya sa inyo. So, sa period na to, kung sakaling may maging rude, i-mirror nyo na nga lang. So, sabihin natin maging sarcastic siya. Adi tanggapin nyo lang yung sinabi niya. Tapos, maging sarcastic din kayo sa susunod. Para alam niya yung anong feeling nung na-receive nyong emotion. So, ganun lang. Para nga lang talagang mirroring. Pwede rin to. Constructive criticism. May someone na magiging ganun. open up tungkol sa constructive criticism sa inyo. Kaya sabi, be open to receive. Pwede rin ganun. Anyways, para naman sa ikabubuti nyo yun. Lalo na kung boss yun. Or someone na matanda sa inyo. So, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.